Samahan po natin, nandito sa ating programa ngayong umaga, ang Deputy Executive Director for Policy Advocacy and Communications ng PBED, Ms. Diane Fajardo. Magandang umaga po, Ms. Diane. Magandang umaga, Chacha and Ted. Good morning po. Thank you for being on the show, ma'am. Let's start with ito pong Job Outlook Survey na inyo pong ginawa. Meron na rin po kayong ginawa in the past 2018 at sinasabi po na mas gumanda daw yung employability for our K-12 graduates dito sa pinakabago ninyong survey. Can you tell us more about it po, ma'am? Yes, tama ka dyan, Chacha. So, nung 2018, nung ginawa namin to, kasi di ba, nung 2018, kakagraduate lang ng mga senior high school. So, tinignan namin kung ano yung estado sa industriya. So, nung 2018, 3 out of 5 companies ay willing to hire senior high school graduates. So, nung 2024, last year lang, 4 out of 5 na ang willing mag-hire. At in terms of the policies o yung mga polisiya nila, 1 out of 5 noong 2018 may one out of 5 companies yung may polisiya to hire uh, senior high school graduate. Ngayon, 2 out of 5 na. So gumaganda, incremental, kahit medyo matagal, no, nakikita natin na nag-i-improve yung kalagayan sa industriya in terms of willingness and readiness to hire K-12 graduates. Oo. Ma'am, what changed the mind nito pong ating, well, dun sa study ang sinasabi, yung mga malalaking companies ang mas open in employing K-12 graduates compared to the small, medium enterprises. Ano daw po nagpabago dito sa desisyon ng mga malalaking kumpanya para mag-empleyo pa ng mga K-12 graduates? Mas gumanda na po ba yung kalidad ng K-12 sa bansa? Madaming factors. So, una, I think dahil nga sa mga, ito yung mga malaking kumpanya, mas marami rin silang mga openings, no? Pangalawa, nakita din nila na somehow, na yung mga K-12 graduates ay nakapag-exhibit din ng mga hinahanap nilang mga katangian o competencies. So, communication skills, flexibility, initiative, critical thinking. So, at saka kasi etong mga companies na to, sila rin yung most likely na may mga polisiya at mas open sa pagtanggap ng mga senior high school graduates. Pagdating kasi sa mga small medium enterprises, of course, kumbaga nakikipag-compete pa yung senior high school graduates at saka sa mga college graduates at saka sa lack of a better screening tool kasi 'di ba, small medium enterprises ang nagiging basehan ng mga may-ari ay okay, doon ako sa college graduate kasi nga parang they think na kapag college graduate, mas may competencies kaysa Mm-mm. sa high school graduate. But yun nga iba't iba kasi depende sa quality din ng edukasyon. Iba pang usapin yung quality ng ating mga college graduates. Pero at least mas maganda nga po yung balitang ito, no? Especially dun sa mga kabataan talaga na hindi na makakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Anong mga industriya po itong nakikita natin na mas nag-eempleyo nitong mga K-12 graduates? Ano po, paulit? Anong industry po ito na mga kumpanya ang mga nag-eempleyo nitong mga K-12 graduates dito po sa pag-aaral nyo? Sorry, nagbe-break, Chacha. Oo. Yes po. Industry, ito po ba sa call center industry po ba kabilang? Ito po mga job openings natin, personal service work sa sales industry. Saang industriya po yung malaking nag-e-empleyo nitong mga K-12 graduates natin? Oo, dun sa mga nasabi mo, no? So, madami dyan sa personal service workers, kasama dyan yung sa food industry, sa um, sa aesthetic, medical industry, sales workers, clerical support, ito yung mga admin support. So, dito nag-hire yung mga kumpanya natin. Of course, ito yung mga entry-level jobs. Aside nga po dito sa pagpapaganda pa nitong K-12 curriculum na meron na tayo ngayon na nandun din po sa inyong study, sinasabi nyo rin, kailangan din ng tulong galing sa gobyerno para po dito sa mga kumpanya, malaki man yan o maliit, para po makausap sila at malaman kung ano yung po pwede pang i-improve sa K-12 trainings and programs para mas dumami pa yung bilang ng mga K-12 graduates na ma-empleyo nila. Tama. Maswerte tayo ngayon dahil yung liderato natin sa TESDA, sa DepEd ay talagang willing talaga makipag-usap sa mga kumpanya sa industriya. Actually, may napasa nga ring batas yung enterprise-based
education and training, no? So dun dito sa batas na to, binibigyan ng pagkakataon na makapag-train ang senior high school graduate sa mga kumpanya. Tapos meron ding mga incentives yung mga kumpanya if kukunin nila yung mga senior high school graduates as trainees. So win-win yun kasi may magigain na competencies, no, na training yung mga senior high school graduates. At the same time yung mga kumpanya makikita na nila na okay, sige, eto pwede tong i-hire. So makakatipid din sila sa hiring at saka mas mabilis yung hiring nila at maaalagaan talaga nila yung mga future hires nila. Oo. Ma'am, dito po sa latest study ninyo kung saan nga po tumaas yung bilang na employability ng mga K-12 students natin, sustainable po ba yung ganitong trend? Maganda po ba iyon para sa ating bansa? Kasi baka ang mangyari naman yan dahil marami ng mga kumpanya ang tatanggap for K-12, mas maingganyo yung mga bata na hindi natapusin yung kanilang kolehiyo. So yung trend, of course, okay siya dahil yung dahil yun nga, at senior high school pwede nang makapagtrabaho at kumita yung bata. But of course sa PBED, pinopromote namin ang lifelong learning na hindi dapat na natatapos ang pagkatuto at senior high or in any other level ng point ng learning journey ng isang Pilipino, no? So kahit college graduate or kahit nagtatrabaho na, dapat na ano pa rin, continuous yung ating training, yung ating pagkatuto. So I think it's a good step na yung at least senior high school at 18 pwede na silang makapagtrabaho. Of course mahirap ang buhay ngayon, but dapat merong mga oportunidad at saka suporta ang gobyerno para may option palagi ang ating mga kababayan na magpatuloy ng kolehiyo o kaya mag-TECVOC o kaya um, tumanggap ng mga iba pang training kahit galing sa industriya. So dapat talaga nag-upskill tayo every time kasi yun din yung paraan para maging competitive ang ekonomiya natin. Kayo po ba'y pabor doon sa ipinapanukala po ngayon sa K-12 to focus na lamang on math, science, and English para po sa mga subjects na mayroon itong mga senior high school natin? Mas makakatulong po ba yon for their employability? Actually, yung math, science, English, ito mga foundational courses to. At hindi dapat ito tinatakel sa senior. Or, yes, of course, dapat may mga subjects pa rin sa senior high school. Pero if titignan natin, foundation to. So, dapat yung kaalaman ng bata, yung mastery niya sa math, science, English, dapat nagmumula siya o nagsisimula siya sa grades 1 or even K, no? K to 3, dun sa mas mabababang levels. Ang problema ngayon, yun nga, dahil nag-pandemic and because of our learning crisis, no, na hindi lang dahil sa pandemic, because of years of neglect, yung mga kabataan natin ngayon, dahil kita na rin natin sa EDCOM 2 Year 2 report, no, na yung mga grade 4 students may competencies lang ng grade 1 or grade 2 student. So, tapos pagdating nila ng grade 5 at junior high, mas nagko-compound or mas Ah, lumalala yung hindi nila pagkaintindi o yung walang oo. mastery Oo. ng Siguro, Ma'am Dayan, maganda siguro, no, para mas maging malaliman tong ating pinag-uusapan ngayon, itong inyong ginawang pag-aaral na ito, no, itong inyong kinomisyon na pag-aaral, maganda rin siguro ma-connect nyo doon sa pag-aaral ng EDCOM. Alam mo yung EDCOM? yes po. Yung Second Congressional Commission on Education, 'di ba? Para nga solid kumbaga kasi ang ating hinahanap nga dito ay yung pong pagkakaroon ng agad na trabaho ng mga senior high school graduates, no? Oo, kasi dito rin sa EDCOM study lumalabas nga no na 39% sa buong Pilipinas yung pong dropout rate no nitong mga Pilipino na hindi na po nagtatapos nga mga kabataan na hindi na po nagtatapos ng kolehiyo. Oo, itong sinasabi at may mga regions dito kagaya po sa NCR for example, mataas-taas din no ang binabanggit po na dropout rate. Oo, may mga regions na higit pa sa 50%. Sa Metro Manila actually is 51.2%, no? So ito bang gantong pag-aaral na ginawa ng EDCOM vis-a-vis doon sa mga yung employability nitong mga dropout sa college na tapos naman ng senior high school, meron ba kayong ganung pag-aaral din? Actually, itong pag-aaral namin na ito,
senior high school graduates. Lang. So Oo. basta graduates sila ng senior high school. So medyo Mm. covered yun. Pero Mm. tama po kayo na dapat mas may malalim na pag-aaral na Mm. nagfo-focus lang sa senior high school graduate pero nakatapak ng college, Mm. pero hindi nakatapos ng college. Kung ano, kamusta yung employability nila, saan Oo. sila, or Oo. ano ba sila, or unemployed ba sila to begin with. Kasi din dapat din natin mapagtanto doon sa EDCOM study na marami ang nakatuntong ng kolehiyo pero yung pong reading and comprehension mahina. 'Di ba? Maaring nakakabasa pero hindi naiintindihan yung binabasa. Dito sa inyong ginawang study, lumalabas nga no, na 1 out of 5 employers ay naghahanap pa rin ng mga meron silang experience sa trabaho at yung pong binabanggit din na kinakailangan meron silang soft skills kung tawagin, no? Oo, yung soft skills, 'di ba? Ito yung communication. Yes, communication, initiative, Mm, self-discipline, mm. flexibility, critical thinking. Opo. So ganun. Sige, so sa ngayon bagamat meron nang tumaas na yung employability, 'di ba, ng mga graduates ng senior high school, papaano ito na ano ang gagawin ninyo in coordination with the government, TESDA for example, at maging sa DepEd para naman tumaas-taas pa ang bilang ng mga senior high school graduates na mabigyan ng trabaho after graduation? Yes, ang good news po no na I think in 2024 na yun nga nag-usap ang DepEd at TESDA at even na Mm. rin through EDCOM din no sa Senate. Nakita nila na kaya pala before kaya iilan lang din ang mga senior high school graduate, especially yung mga tech voc track no na nakakuha ng Mm. trabaho, is because as simple as certification. So sa DepEd sila nag-train pero ang certification sa TESDA, TESDA oo. walang budget. Hindi pala noon nag-usap na Mm. dapat pagka-graduate nila sa DepEd may certification. So ngayon with the help of Senate, yung leadership ng TESDA and DepEd ngayon no na yung mga senior high school graduates natin, libre yung certification sa TESDA. So dapat talaga, dito makikita yung importansya ng coordination na hindi Oo. dapat kanya-kanya per agency. Dapat talaga nag-uusap kung paano natin ita-transition yung ating mga senior high school to employment or to certification and other support no. Kasama din dito sana yung suporta ng mga local government units kasi doon sa aming mga programa nakita namin na napaka-importante ng suporta ng local government units in terms of yung mga allowance, Oo. transportation, pang nagte-training yung Oo. ating mga kabataan kasi hindi yung mga soft skills na to hindi dito sa training nila sa mga enterprises, mga kumpanya, dito nila yun mahahasa. Okay. While meron sa senior high school, nasa classroom, kumbaga sa real world, doon nila yun mahahasa. At sadly, may ibang mga trainees na hindi nakakumpleto ng training sa mga kumpanya kasi kulang ng transportation, ganyan. Oo. So, dapat involved din yung local government. Sige. So, yun klaro na ha. Ngayon, as in kapag senior high school graduate ka, doon sa iyong track na pinagtapusan, kung yan ay may technical na mga training and education, automatic na yon, TESDA ang magbibigay sa iyo ng certificate? O talagang dapat dumaan ka pa rin sa TESDA ulit? So sa pag-tech voc track po sa DepEd, Oo. no, though I think they will also be coming up with another classification. Pero as of now, no, yung tech voc track, nag-agree po nung last year na kapag ka-graduate ay yung TESDA ang magsa-certify sa kanila. So they still need to undergo the test, ganyan yung certification. Pero may budget po para Okay. hindi na sila magbabayad sa labas. Okay, so meaning dapat yung kanilang instructor sa DepEd ay TESDA accredited. Yes. Dapat. Gra- Alam Or mo, na-train na. itong problemang ito, no? Lumabas lang ito after how many years na, di ba? Itong problemang ito, yung koordinasyon ng TESDA at ng DepEd. Anyway, so moving forward, ano ang kumbaga kung sa senior high school graduates, ano ang track na mabenta sa employers ngayon?
Doon po sa study namin, yung mga type of jobs for our K-12 grads ay personal service workers, sales workers, clerical support. But nakikita po natin no na yung sa IT, BPO, sa analytics sector, sa sa semiconductor sector, makikita po natin na magbo-boom itong mga sectors na ito at hopefully no sa TechVoc track either sa TESDA or sa DepEd may mga specializations na ma-offer sa mga gantong mga sectors para mas maging employable sa mga future openings yung ating mga K-12 graduates. Okay, sige. Saan ang concentration nitong mga employers na ito? NCR pa din? Kalat naman po, though mostly madami sa NCR. But kalat din po ito sa all over. Outside NCR, ano ang key region dito na maraming ini-employo na senior high school graduates? Okay. Ang alam ko po dun po sa projection, no, especially with the semiconductor, bandang norte, so Region 3, Region 1, yun po. Okay, sige po. And of course po, palagi namang may tourism sector. So dito din po, especially sa Visayas, kung saan po madami yung mga resorts natin, Visayas, Mindanao, okay din po yung yung food and beverage, yung mga service-related na mga courses. Sige, yung mga nagsisilbi, mga seasonal workers din ang karamihan sa kanila, di ba, kapag nasa tourism, no? Yes po. So kaya okay din na kung if ever man na seasonal yung or part-time yung makuha nila, no, dapat may option din talaga sila to upskill habang hindi pa ganun ka-busy sa trabaho. Okay, sige. Salamat na marami, Ma'am Dayan, sa inyong panahon dahil kami natuto rin dito sa inyong ginagawang advocacy na ito sa Philippine Business for Education. Salamat po, Ma'am. Salamat, Eden Chacha. Thank you. Isa po yung non-profit organization ang PBED.